Tayo po ay nagpapatuloy sa ating Novena Misa, paghahanda para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Alam ko pong tayong lahat na nandito ay mayroong malaking pagmamahal sa Mahal na Birhen. At sinasabi pong tayong mga Pilipino ay mayroong malaking debosyon sa Mahal na Birhen. Kaya kung titignan ninyo sa buong kalendaryo simula Enero hanggang sa Disyembre, puro ho mayroong Marian celebration. Di ho ba ang umpisa ng ating kalendaryo, January 1? Ano ang ipinagdiriwang natin ng January 1? Sagot po, malakas. Solemnity of Mary, Mother of God. Na po, February, nandiyan yung Mahal na Birhen ng Lourdes. Marso, nandiyan po yung Annunciation of our Lord Jesus Christ, and so on and so forth. Na po, walang buwan na walang kapistahan o paggunita kay Maria. Malaki ang debosyon ng mga Pilipino sa Mahal na Birhen. Narinig ko po sa isang obispo, ang sabi niya, a true devotion to Mary is an imitation of her virtues. Yun daw pong pagdidebosyon kay Maria ay pakikihalintulad doon sa magagandang katangiang na kay Maria. So ano yung mga katangihang nandoon kay Maria na dapat nating tularan? Unang-una po, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Sabihin mo dyan sa katabi mo, magkaroon ka ng pananampalatayang katulad ni Maria. Ano ba yung pananampalataya ni Maria? Na po, noon hong siya ay dinalaw ng Anghel Gabriel, na po, nandoon yung nagulimihanan siya. Bakit? Kasi ang sabi ng anghel sa kanya, siya daw ay maglilihi, manganganak ng isang batang lalaki. Pero paano siya maglilihi at paano siya manganganak ng isang lalaki? Ngayon wala naman siyang asawa, wala naman siyang nakatalik na lalaki. Pero nung ipinaliwanag sa kanya ng Mahal na Birhen ang nangyayari na ang ipanganganak niya ay anak ng Diyos, lilimliman siya ng Espiritu Santo, at nang maunawaan na niya ang lahat, ano ang kanyang sinabi? Maganap sa akin ayon sa wika mo. Mga kapatid, ganyan din po sana tayo. Sa buhay natin, marami tayong hindi naiintindihan. Minsan tinatanong natin ang Diyos, bakit kung kailan ako naglingkod sa Diyos, ang daming mga problemang dumarating sa akin? Buti pa nung hindi ako taong simbahan, parang okay lang ang lahat. No po? Hilingin natin sa pagkakataong ito, katulad ni Maria, liwanagan ng Diyos ang ating isip at dagdagan ang ating pananampalataya upang sa mga pagkakataong tayo ay pinanghihinahan ng loob at nawawalan ng pananampalataya, patuloy pa rin nating masabi sa Diyos, mangyari ito ayon sa kalooban mo. Pananampalatayang hindi nagmamaliw. Isang pananampalatayang hindi nagdududa sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabihin niyo uli ngayon sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. At tiyak na tiyak ko, hindi kanya pababayaan.
Ikalawa po, mga kapatid sa pananampalataya, si Maria'y huwaran, modelo, halimbawa ng paglilingkuran. Natatandaan po ninyo, nung nabalitaan niya na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao at siya'y nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit siya'y naglilihi. Sino po sa inyo ang mga naglihi na dito? Pakitaas ang kamay. Sino po ang mga may anak dito? Pakitaas ang kamay. Salamat po. Ano po ba ang nararanasan ng isang naglilihi? Kasi ako hindi ko alam. Kasi hindi pa ako naglihi na po. Pero alam ko po yung pakiramdam ng isang babaeng naglilihi. Kasi ako po ay nakikita ko ang nanay ko kapag naglilihi ho siya. Kasi ho, kahit hindi nyo na itatanong, 19 lang kaming magkakapatid at pangalawa ako sa panganay. Na po, tuwing ang nanay ko'y maglilihi, hindi siya po pwedeng hindi madala sa ospital kasi siya ho ay merong asthma. Na po, kaya nakikita ko yung hirap ng isang naglilihing nanay. Ganyan din po si Maria. Nung nagdadalang tao siya, alam ko hirap na hirap siya. Nakakaranas din siya ng morning sickness. Na po, pero anong ginawa niya? Nag-travel ho siya from Nazareth, from Bethlehem going to Nazareth. Nung ako po'y nag-pilgrimage sa Holy Land, tinanong ko po doon sa aming, yun pong aming guide, ilang araw kaya nung panahon ni na Maria at saka ni Jose, yung mag-travel ka from Bethlehem to Nazareth? Ang sabi sa akin, Father, siguro po almost 7 days and 7 nights. Biro nyo yung tiniis ng ating mahal na Birhen, na po, noon wala naman pong simentadong mga daan. Nakasakay lang siya sa donkey, na po. So, disyerto pa ho iyon. Pero nandoon ho yung hirap, yung pagod, yung puyat. Pero napagtiisan ho niya iyon. Bakit? Dahil sa hangarin niyang makapaglingkod sa kanyang pinsang si Elizabeth. Dahil alam niyang matanda na siya, na po, malaki na ang tiyan, walang mag-aalaga, walang maglalaba, walang magluluto, kaya agad-agad pumunta ho siya doon para paglingkuran ang kanyang pinsang si Elizabeth. Tayo kaya po, pag bumibisita tayo doon sa mga kamag-anakan natin, ano kaya ang ginagawa natin? Ano kaya yung unang-unang ginagawa ninyo? Siyempre, picture-picture muna tayo. Di ba ganun ang ginagawa natin? Opo? Pupuntahan natin yung dinadalaw natin kahit may sakit. O sige, picture muna tayo, selfie-selfie muna tayo. Pero si Maria ho, agad-agad inalagaan niya ang kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi makapaglaba, siguro siya ang naglaba. Hindi makapagluto, si Maria ang nagluto para sa kanya. Na po. So uulitin ko mga kapatid, tulad ni Maria, matuto tayong magbigay ng sarili sa ating kapwa-tao. Maglingkod tayo ng walang inaasahang kapalit. Halimbawa, naglilingkod ka sa simbahan. Huwag mong hintayin ang iyong pare, pasalamatan ka, thank you Huwag mong hihintayin, tatapikin ka sa balikat. No? Yung iba mga tampurista Hindi lang mabate o hindi lang mapasalamatan, nagtatampo sa kanilang parish priest o kaya sa mga pari nila. Nung pong ako'y nasa isang parokya,
Pinasalamatan ko po yung mga nandoon. May nakalimutan akong isa na hindi ko po napasalamatan. No po, siyempre pagkatapos po ng misa sa umaga, nag-aalmusal ako. Diyos ko, narinig ko yung boses niya. Ninervyos ako. At ang sabi ko, naku, lagot ako. Hindi ko siya napasalamatan. Tsak na tsak, pupunta yan sa kumbento at ako'y sisitahin niya. Tama po nga yung sinabi ko. Pagpasok po sa pinto, ang sabi niya sa akin at umiiyak ko, Father, hindi mo ba alam na ako ang nagpabulaklak ng ating altar? Pinalagyan ko ang lahat ng mga ano ba itong tawag dito, no po? Oh, at saka yung pinto, pinalagyan ko pa lahat ng bulaklak yan pagkatapos ni hindi mo lang ako maalalang pasalamatan. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag nating gagawin iyon. Huwag nating ipautang na loob sa pare o sa ating kapwa at ipautang na loob sa Diyos ang ginagawa nating paglilingkuran. Na po? Pangatlo at panghuli, maging mapasalamat tayo kasi pinagpapala ng Diyos ang mga taong mapagpasalamat. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, salamat, ikaw ang nakatabi ko. Na po? Hindi ba? Biyaya yung mga katabi nyo ngayon. Biro ninyo sa lahat ng taong nandito, yan pa ang nakatabi mo sa araw na iyan. Na po? So pasalamatan natin ang Diyos. Na po? Katulad ni Maria nang nakita ang kadakilaan ng Diyos, ano ang unang ginawa niya? Inawit po niya ang kanyang Magnificat. Na po? Inawit niya ang kanyang Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking puso sa Kanya. So tayo rin po, ano man ang ipagkaloob ng Diyos, maliit man o malaki, problema man yan, na po, o mga pagsubok, pasalamatan natin ang Diyos. Dahil merong purpose ang Diyos kung bakit ipinahihintulot niya ang lahat ng bagay na mangyari. Ito naman po paulit-ulit kong sinasabi sa aking mga parishioners, no po. Alam ninyo, noon gustong-gusto kong maging pari sa Pampanga kasi doon po ako sa Pampanga, sa Angeles, no po. Pero hindi ako naging pari doon. Dito po ako dinala ng ating Panginoong Diyos. Na po? Tanungin niyo ako kung masaya ako o hindi. Ano bang nangyayari? Talaga hong iba-iba yung kinatatakutan natin. Na po? Ako ang kinatatakutan ko yung mapunta ako sa langit. Na po? Yung mapunta ako sa langit. Pero kung ipis lang, pabayaan ko na yan. Hindi naman ako mamamatay. Na po? Kasi po sa takot ninyo, Tita Bilen, nakatingin sila lahat sa inyo. Pasensya na po para matawa lang ho sila. Na po? So uulitin ko, tayo po ay mga deboto ng mahal na Birhen. Unang-una, ano ang dapat nating tularan sa Kanya? Malakas! Yung Kanyang pananampalataya. Yung ikalawa po, yung Kanyang paglilingkuran. Para namang wala kayong narinig. No po? At pangatlo, ano po? Pagpapasalamat. Tumahimik muna po tayo, sandali.